Guys, welcome back to Yanni's Room Sunday Reset. Ano nyo, na-realize ko na yes, mas maganda yung quality ng mic. And yung boses ko kapag hawak ko siya, ayoko talaga siyang hawakan. Hindi talaga ako mahilig magawak ng mic. Sinabi ko na yan last Sunday episode. Kaso meron din kasing music dito sa cafe na pinuntahan ko. So yes, dapat kasi open, okay. Kapag naghahanap talaga ako ng cafe para sa Sunday episodes, ideally open space para kaya kong dumaldal. Ang kaso kasi sobrang init ngayon. Hindi ko kayang magstay sa maaraw na lugar dahil sobrang init. Magsa-summer na. Wala na yung lamig ng January and February. Sobrang ramdam ko na yung init at lagkit. Mandito ko ngayon sa Couch Club. Couch Club. Tama, sa Couch Club sa Kapitolyo. Nung last time na nag-cafe sila Kim, dito yun na hindi ako nakasama. So, ito yung Couch Club. Ipapakita ko sa inyo. Yan siya. Dito ako. Alam nyo, nung una kong punta dito, sabi ko, if magkakaroon ako ng space, gusto ko ganto kaliwanag. Yun yung ang ganda ng ilaw kasi gamit yung light. Feeling ko if magkakaroon ako ng bahay, gusto kong may ganyan. And then may room dun sa kabila. Since may mga tao, medyo nakakahiyang ipakita. Pero, ayan. Hagdan, pababa. Nakakahilo ba yung camera? Sorry, ito din. Tapos, ito sa baba, ito yung itsura. Here. Actually, maliit lang yung cafe. And, hindi ko nga alam parang hindi kasi consistent yung opening or yung operating hours nila. Need yung abangan sa IG story nila what time sila mag-open and close for the day. Kasi parang before soft opening hours. Yun yung Pero hindi ko alam if naka-soft opening pa ba sila. Parang medyo ang tagal na nitong Couch Club. Ito yung in-order kong kape. Hindi ko na naman siya hawak. Ito yung in-order kong kape. S-Yen. So, itong S-Yen is Thai-inspired na coffee. Tapos, oat milk na siya. Hindi ko na maalala kung ano yung lasa niya. Feeling ko ang tagal na since pumunta ako ng Couch Club. Dahil nga ang hirap nilang timingan. Tikman ko. Sarap! Good shit. If I'm not mistaken, 180 pesos siya. And then, oat milk na talaga siya, so hindi mo na need magpasab. Medyo sweet siya. If you are like me na Spanish latte girly, orderin yung S-Yen. It's very basic. Tapos, umorder din ako ng cheese roll. Wee! Oh! Crunchy. Cheese. Malamang, cheese roll. Parang grilled ensaymada. Actually, yun yung best description ko for it. Anyway, kamusta naman kayo this week? Daming nangyari. Feeling ko mas kalmado na yung week na to for me compared to last week. Kasi last week, aligaga talaga ako. Ramdam kong pagod ako. This week, nag-work. Wow, work! Thank you, Lord. Thank you, Lord, for work. Nag-work ako for 3 days. Nasa isang shoot ako sa Antipolo. And then, nagpahinga lang ako ng 1 day. Okay naman ako. Masaya naman ako this week. Pero ang daming nangyayari sa paligid this week. Let's talk about it. Nung nasa Antipolo ako, kasama ko kasi si Wida. So, si Wida, former MNL48 member siya. Si Wida kasi, kilala ko na siya dahil course mates kami sa BA Communication Arts sa UPLB. Mas bata siya sa akin. So, kilala ko na siya even before pa nung MNL48. And then, napag-usapan namin yung nangyayari right now sa Middle East, sa West Asia. So, if hindi nyo alam, merong war right now between Israel, US, and Iran. And ang ginawa ng Iran ay
nag-retaliate ang Iran sa attack ng US by inattack nila yung mga US bases or embassies sa iba't ibang countries gaya ng Saudi, Kuwait. Wait, bansa ang Kuwait, 'di ba? Putang. Bansa ba siya or like part siya ng isang mas malaking bansa? But anyway, Saudi, Kuwait, Dubai. So, yun yung mga nakikita nyo na may attack. Di ba? Paano ba? Nagka-Sunday reset tayo, nagkakaroon na ng gera sa ibang parte ng mundo. Nakakatakot. Honestly, hindi ko alam. Kinamusta ko agad yung nanay ko nun kasi nasa Riyadh si mama. Alam niyo ang nurse si mama dun, di ba? Dapat nga babalik ako by November eh. Kasi actually, ang original plan ko, babalik ako ng Riyadh by May. Yeah, from May to April nasa Riyadh dapat ulit ako. Kaso meron akong ganap na work. So dapat November babalik ako doon. Pero right now hindi ko sure if babalik pa ako. Sabi naman ng nanay ko, safe sila doon kasi i-give ko naman yun dahil mayaman nga na bansa ang Saudi. Iba rin naman talaga yung defenses nila. Nai-intercept naman daw yung missiles na dumadating sa kanila. Pero if tama ako ng mga nabasa na news, ang pinaka-ina-attack talaga ng Iran ay yung mga US bases. So nagsara na yung US embassies sa ilang countries in order na ng US na umalis yung mga US officials dun sa countries na yun. Like, alam ko sa Riyadh nagsara na yung US embassy nila. Of course, nag-retaliate din ng Iran sa Israel. What do I feel about it? Hate ko ang US. Hate ko ang Israel. But that doesn't mean na very inclined ako to support Iran. Actually, parang hate ko lahat ng world leaders na to. Kasi knowing yung ginagawa ng Israel sa Palestine, sa iba't iba pang countries, di ba, it's so easy to hate them or be happy na, yes, inattack sila, ganyan. Pero hindi ko mahanap sa sarili ko na to feel that way. Before I did. Before parang naalala ko nag-celebrate ako nung nagkaroon ng attack sa Israel. Pero ngayon, napapaisip ako na ang war, kasi it's a business model. Nakita ko to sa isang reel. Sino bang nakikinabang sa war? Sino ang pinaka-nadadamage ng war? Ang pinaka-nadadamage ng war ay civilians, children. May mga batang namamatay. Do I want that? No. Even if taga-Israel sila, I don't want that. Yun nga yung pinaglalaban natin para sa Palestine eh. Why would I want that sa ibang countries? Even if very much oppressor talaga yung Israel. At the end of the day, talo lang talaga yung civilians. Walang care yung world leaders sa kung sinong mamamatay sa mga gerang to. And ano ba yung purpose ng gera na to? Oil? Wealth? Ano ba? Honestly, like, tinatry kong i-search kasi itong war sa Iran, hindi to nangyari parang ngayon lang. Yes, 5 days. So, pero parang, alam ko, sobrang tagal na talaga. Ayoko na ng gera. Ayoko na may namamatay. Pero, sabi nga ni Bad Bunny, there's no thing more powerful than hate but love. Damn, naluluwa ako. Wala kasi akong sobrang smart girl analysis about the war. Kasi aaminin ko, hindi talaga madami yung knowledge ko about the war, about yung politics of it. Pero at least clear sa akin, ayoko ng gera. Ayoko merong batang mamatay. Ayoko merong babae, merong pamilyang masisira, ayoko. Ayoko ng gera. Sobrang wala siyang magandang naidudulot sa kahit sino other than yung mga nasa power. Fuck that shit. Darna, ang weird mag-Sunday reset ng ganito. Ang weird maghanap ng cafe para umupo, mag-Sunday reset, knowing na ganun yung nangyayari out there. And alam niyo yung feeling na parang ang fickle ng everything. Like, in a snap, parang pwede tayong bombahin. Hindi ba? Anong resources meron tayo? Sobrang vulnerable natin. Meron akong gustong panoorin na film
Na feeling ko connected sa ganyan. Yung sa Studio Ghibli, yung Grave of the Fireflies. Alam ko about war yun eh. Feeling ko naman, sobrang dami ng films na nagawa na anti-war to tell us na, fuck, sa gera lahat tayo talo. Siguro napaisip ako na ang hirap magbigay ng opinion on this one kasi nakikita ko yung mga progressive na page, mga progressive na group. Okay, kasi di ba naging PRO ako ng org ko. So, sa org namin, I mean sa orgs talaga, sobrang importante na kapag merong gantong events, maglalabas kayo ng statement. In solidarity, kung anong say nyo, ganyan. Kailangan nyo maki-involve. Okay? May time, nasanay talaga akong gumawa ng statement before. Until now, ayun, nakikita ko yung mga statement na nilalabas ng mga progressive groups about what's going on sa Israel, US, and Iran. And of course, ang pinaka ini-implicate or pinaka dinidikdik nila ay yung Israel-US talaga. Sa paisip ako, parang yung leaders kasi ng Iran ay not any better. Meron akong mga narinig na personal experiences from actually, kanino ko ba ito natutunan? Natutunan ko kay Noor. If tama ako, yung family ng dad niya ay from Iran. And then, ina-explain niya na it's not that, hindi siya black and white, na Israel, US bad, Iran good. Hindi eh. Kasi even yung mga people ng Iran, hindi rin sila very okay with yung supreme leader nila na namatay. By the way, namatay yung supreme leader nila because of the strikes ng Israel-US. So, alam mo yun, hindi ko alam kung anong mafe-feel about doon sa mga statements na Israel-US lang yung dinidikdik. Kasi feeling ko, tangina nilang lahat. Parang sobrang basic na opinion ko about it, which is, laging talo yung civilian. Laging talo yung mga tao, yung mga ordinaryong tao, yung mga mamamayan. Mga bata. Sila yung stripped away of dreams. Sila yung stripped away of having a normal life. For what? Ano ba? Power, wealth. Ang ina talaga ba? Hindi nyo yun madadala sa langit pag namatay kayo. Okay, I'm sorry. I'm sure may mas malaking explanation for it. I'm sure mas merong mga expert na sa politics na kaya siyang i-explain. Pero yun lang yung masasabi ko about it. So, nakakatakot eh. Andun yung nanay ko eh. Damn. Okay, sorry. Ang wish ko matigil na. Tama na. Tantanan nyo na yan. Pangit. Pangit ng gera. Fuck that shit. Gaano ka-greedy and ka-intense yung galit ng mga tao to wage war? I think that is something na I'll never understand. Ay, next na pangyayari. Fuck, grabe. Hindi ako nauubusan ng rage bait this week ah. Babati muna ako ng Happy Women's Month. Okay, yes. Abante babae, mga sister ko, lahat ng babae. O basta, if pakaramdam mo babae ka, kasama ka. Okay, hindi ako mag-gatekeep kung sinong pwedeng mag-celebrate ng Women's Month. Lahat tayo mag-celebrate ng Women's Month. And on Women's Month, nakakatawa ang mga pangyayari. Hindi ko alam if nakita nyo yung remarks ni Representative Suntay. Kasi nung hearing sa impeachment ni Sara Duterte, if tama ako, like, yun yung third complaint na meron against Sara Duterte. Tapos, pinagtatanggol ni Rep Suntay na hindi pwedeng kasuhan si Sara Duterte, simply for being present in a rally na may concerns against Marcos. Tama ako ng pagkakabasa dun sa balita, yes? And then, habang pinapaliwanag niya yun, bigla siya nag-cite ng example, isang stupid na example. At ang example niya, siya daw, nung nakita niya si Ann Curtis one time sa Shangri-La, nag-init yung desires niya. Nagkaroon siya ng thoughts. Okay, nagkaroon siya ng imagination. Pero, imagination lang yon. At hindi siya pwedeng kasuhan for having those thoughts. Hindi ka pwedeng kasuhan, pero pwede kitang batuhin ng kamatis. Pwede kitang balatan gamit ng nail cutter. Like, damn! So, yung mga representatives, nung sinabi niya yun, hiniling nila na tanggalin yun sa record. Kasi nga, parang, that is so inappropriate to say. Especially on Women's Month. Nag-insist siya na wag tanggalin sa record yung sinabi niya.
Wow! Man, alam nyo, ang thoughts ko about it ay, hindi ko alam if nasabi ko na to sa previous episodes, pero yung damage na ginawa ni Duterte sa bansang to, crazy. As in, sinisisi ko ulit kay Tatay Digong. Kasi kailan yung last time na nakarinig kayo ng male politician na ganito magsalita? I'm sorry, it's Duterte admin. Naalala ko nung pandemic na parang bawat interview or basta bawat oras na nasa TV si Duterte, magsasabi siya ng something na bastos against women, and it became so normalized na ang pakiramdam ko, tayo as a country need natin magkaroon ng dedutertification. Nabasa ko rin to sa Twitter eh. Kailangan natin magkaroon ng dedutertification para siyang pag-cleanse. Kasi sobrang daming speech style and narratives na ni-normalize ni Duterte nung time niya. And hindi ko alam if itong si Rep Suntay ay supporter ni Duterte. Kaya feeling niya okay lang to say those things. Pero what the hell? I have a feeling na kung itong statement na to, sinabi niya to nung time ni Duterte, hindi naman sa walang papansin, pero dahil sobrang desensitized na ng mga tao that time sa kung paano mambasto si Duterte, baka hindi maging ganito kabig yung response ng mga tao sa sinabi niya. Sobrang Hindi ko alam kung sinong gago ang mag-iisip na pwede mong sabihin sa isang hearing yun. Wala ka bang hiya? I think wala siyang hiya. Kasi if tama ako, in-interview siya about it, tas nag-i-insist siya na wala siyang sinabing mali. Wow. On Women's Month. Alam nyo, may mga taong sobrang komportable mambastos. Rep Suntay, nanonood ka ba? Kung nanonood ka nito, gusto ko lang sabihin, nakadiri ka. Ngayong Women's Month, if meron kayo maririnig na ganun, batuhin nyo ng tissue agad. Latiguhin nyo agad. Yung pagtindig natin sa rights natin as women, of course, hindi lang naman yan nangyayari every Women's Month, but especially this month, I hope na may women out there, trans women, cis women, whatever, babae, kahit, I don't know. I hope you feel protected, and I hope hindi kayo maka-encounter ng gantong kabastusan ulit. This month, I hope, as a woman, you feel celebrated. Ayoko nang maka-encounter ng stories ng women hurting another women. Ayoko nang maka-encounter ng stories of men hurting women again. Guys, ina, magmahalan na lang tayo lahat. Ang hirap, no? Parang wala pala ako maisip masyado. Gusto ko lang sabihin na magmahalan na lang tayo lahat. Hindi ba pwedeng respetuhin na lang natin ang isa't isa? Alam nyo, ganun lang naman kadali yun eh. Hindi ba mahirap ba? Mahirap ba magmahal? Mahirap ba maging disenteng tao? Hindi naman, di ba? Bakit nahihirapan kayo? I love you. All my women out there, I love you so much. Cheers tayo. Bakit parang ang bobo ng pinagsasabi ko ngayon? Kung kailan sobrang dami nangyayari sa mundo, parang ang bobo ko. Parang nawawala yung thoughts ko. Okay. Movie of the week. Shit, Women's Month eh. So maganda sana eh. Parang gusto ko na like for this month, lahat ng Sunday episodes, babae yung binibida dun sa kwento. Fuck, na-recommend ko na yung Moral. So hindi na Moral yung i-recommend ko. Pero kung hindi nyo pa napapanood yung Moral, panoorin nyo na yung Moral ah. I-recommend ko panoorin nyo ang Gusto Kita with All My Hypothalamus ni Direk Dwayne Baltazar. Yun yung naisip ko, nung nag-iisip ako, ano kaya yung mga films na sobrang prominent sa akin ng female character? And naalala ko yung Gusto Kita with All My Hypothalamus. To explain my thoughts about it, babasahin ko yung Letterboxd review ko sa Gusto Kita with All My Hypothalamus. Kasi isa yun sa mga favorite kong review na ginawa sa Letterboxd. Okay. So, sorry, lumipat lang ako ng pwesto kasi nakahanap ako ng mas cute na pwesto. So, itong Gusto Kita with All My Hypothalamus, it's about four men na entice sila dito kay Eileen. Si Eileen, si Iana Bernardes. And please, panoorin nyo na lang. Pero babasahin ko yung review ko. Alam nyo, sobrang love ko tong review ko na to. Gusto ko siyang gawan ng art. So, ito yung thoughts ko about Gusto Kita with All My Hypothalamus. Si Eileen ang syudad. Para sa mga probinsyanong kagaya ni Kaloy na lumuwas ng Maynila para maghanap buhay, si Eileen ang kagustuhang makauwi muli at bumuo ng pamilya. Ang kagustuhang mamuhay ng simple at taimtim. Para sa mga estudyanteng kagaya ni Alex,
Si Aileen ang kagustuhang lakbayin ang mga bagay ng may laya. Ang kagustuhang umasta na parang matatanda. Lalo na sa aspeto ng pag-ibig, bisyo, o pag-ibig na ginagawang bisyo. Para sa mga biyudong kagaya ni Lando, si Aileen ang kagustuhang makaranas ng mga bagay na ipinagkakait sa atin pag tayo may edad na sa kung anumang dahilan. Ang mapuna ng mga pagnanasa at makaramdam na pinagnanasaan. Panghuli at pinakatumatak sa akin, para sa mga nag-iisang kagaya ni Obeng, mga pinagdamutan ng pribilehiyong mamuhay ng maayos at makaramdam ng pagmamahal, si Aileen ang kagustuhang makaramdam ng hindi pag-iisa, may katuwang, may pag-intindi at aruga. Si Aileen ang haplos ng pag-ibig na kailanman ay hindi niya nakamtan. Lahat ng kagustuhang ito ay sa kalsada ng avenida nilang hinahanap o maaaring natagpuan na. Si Aileen ang kagustuhan, si Aileen ang syudad. I ate with that one. So yun yung review ko sa Gusto Kita with all my hypothalamus and wala na akong sasabihin about it. I suggest panoorin nyo. Please. Yun lang. Thank you so much for doing this Sunday Reset with me. I hope maganda ang pasok ng linggong ito para sa inyo. Ang mantra natin for this week ay magmahalan na lang tayong lahat. Please. Tama na ang gera. Walang nananalo sa gera. Thank you guys. Mag-subscribe na kayo dito sa channel natin. Sa YouTube, Yanni Hates You. And then sa Spotify din, naglalabas kami ng new episodes every Thursday 9 p.m. and every Sunday 8:30 a.m. Gaya nito. Mag-join na rin kayo sa FB group natin, Yanni's Roommates. And i-follow nyo na rin ako at Yanni Hatesu. Yes, yung socials ng podcast ay at Kwarto ni Yanni sa TikTok and IG. Yun lang naman. Thank you. Bye-bye.